Nandito po tayo ngayon sa US and Canada border. Sa likod ko po, nakikita ninyo yung mga building and mga trucks and mga sasakyan na papasok po yan ng US. Sinamahan po natin yung ating pinsan na si Justin para sa kanyang flagpolling and malaking blessing po ito sa kanya, sa amin dahil from visitor's visa ay makakakuha po siya ng work permit visa. No? So dito ginagawa dito sa Alberta at marami pang iba. Napakarami pang chances na makakuha din yung ibang mga kababayan natin. Ano? Pero hindi natin sinasabi na magpunta na kayo dito at dumugin. Hindi na po ganun. Process by process pa rin po ito. At hihingi tayo ng mga tip doon sa kanyang ginawa para makita rin natin kung ano yung baka meron kayong makitang magandang tips or pro tip na magagaling sa kanya. So, hintayin natin siya. Yung pinsan ko at si Justin ay nasa loob na at ginagawa na nga yung process ng flag polling. Ano, maghihintay lang tayo ng ilang mga minuto and then titignan natin, no, na at hihingin natin yung process o yung steps para na sa ganon may idea po kayo, no. So ito, no, kararating nila at ngiting tagumpay. Nakakuha siya ng work permit. Masayang masaya syempre, no, yung aking pinsan na na-transfer niya yung kanyang status bilang isang tourist visa and then ngayon po ay nakakuha siya ng work permit, no. So tulad po ng promise ko sa inyo ay i-interviewin natin, ano? Ngiting tagumpay, sinumahan ng aming pinsan na si Christine, siya and then Justin. So siya yung from visitor's visa na nakakuha ng work permit. Praise God at okay na, no? Tuloy-tuloy na to. Yeah. So yung proper interview natin pagkalipas ng ilang sandali. Tulad ng binanggit ko sa inyo kanina ay pagpapatuloy natin yung ating interview sa ating pinsan na si Justin. And thankfully, this is a great blessing. Sabi ko nga, pinakita ko na rin sa inyo yung aming pagpunta doon sa Coutts at Alberta. This is the border of or between Canada and United States po. No? Para sa mga nagnanais na makarating dito sa Canada, tignan niyo po mabuti yung details na ito. Baka makatulong po sa inyo yung story ng aking pinsan dito sa Justin. Para sa ganun, at least you have the guide, no? At para sa mga kababayan naman natin na nandito sa Alberta, nandito po kami ngayon. At sa mga pag napanood nyo na po ito, siyempre natural, wala na po kami ngayon sa Alberta. Nakabalik na po kami na Saskatchewan. Originally, we're from Saskatchewan po, no? And nakikituloy po kami dito sa aming pinsan na si Christine, yung nakita niyo po kanina, and their family, sa aking pinsan ni si Kevin and my uncles and aunties here in Airdrie, malapit lang po sa Calgary, about like 30 minutes away from the city of Calgary. So almost like surrounded by small cities ang Calgary. So alam niyo na po yan sa mga nakakaalam. And para naman po sa mga kababayan natin na nasa ibang panig ng Canada na nagnanais na makarating dito sa Canada at magkaroon ng tinatawag nating status or magkaroon ng tinatawag nating employment. Pakinggan niyo po mabuti kung ano yung tips and ano po yung papayo ni Justin o may bibigay na ideas sa ating pagsisimula. No? So, Justin, kwento mo nga sa akin o sa amin, sa mga viewers natin, sa mga tagapanood natin, kung papaano yung naging journey mo from start. Ikwento mo nga sa amin, paano ka napunta ng Canada? Ang naging daan para makarating ako dito sa Canada is meron akong isang pinsan na nag-invite sa akin as a tourist visa. Mm-hmm. And then, ayun nga, isa ako sa nangangarap na mapunta din dito sa Canada. Mm-hmm. Kasi lahat ng mga cousins ko, yan, relatives is andito na lahat. Mm-hmm. So ako naman is nangarap talagang pumunta rito. Mm-hmm. And I asked my cousin kung ano ba yung pinaka-easiest way. Mm-hmm. So sinabi niya naman sa akin, merong dalawang paraan. Mm-hmm. It's either student visa and then a tourist visa. Yes. Pero actually, mas pinili kong mag-tourist visa although walang kasiguraduhan na magkakaroon ako ng status dito. So, ibig sabihin nun, parang lumagay ka sa alanganin. Oo. Kumbaga kasi yung alam natin na nakikita natin sa napakaraming mga kababayan natin talagang ipupush nila para magkaroon ng status dito sa Canada. Oo. Kasi sabi ko nga sa cousin ko na yon, hindi malalaman kung hindi susubukan. So talagang nag-risk ako. Sabi ko nga sa kanya, if ever na pala rin, o di, thank you. If not,
babalik ulit ako ng Pilipinas. Mm. Kaya, yun, sabi ko nga, tinake ko talaga yung risk and nag-try na mag-tour dito. So, isa din talaga ako sa mga Pilipino na nangangarap na mapunta ng Canada. Which is, nakarating naman ako dito and then, nag-try akong maghanap ng trabaho. Yeah. Pero, unfortunately, napakahirap. Hindi ganun kadali. So, totoo pala yung sinasabi ng mga kababayan natin na mahirap din talaga kapag visitor's visa, kahit na may mga kamag-anak ka dito, it's hard na Oo, napakahirap. Hindi basta makahanap ng trabaho, lalong-lalo na sa mga katulad namin na tourist visa. Talagang tsatsagain mo mag-apply. It's either mag-apply ka through online or mag-walk-in ka. Magdadala ka talaga ng resume kahit kahit na sabihin mo na meron kang experience sa Pilipinas, no? Oo, hindi sila. At saka, syempre, yung mga companies is kumbaga, gusto din nila na may talagang legal status, unlike sa tourist visa. And then, gusto din nila yung parang immediate na, kumbaga, immediate na makakapagtrabaho sa kanila. Although, tatandaan natin na ang program na ito, ang visitor's visa can apply for a work here in Canada until 2025. So, tatakbo na lamang ito in a span of, let's say, 1 year batay sa programa ng Federal Government of Canada. So, ganun na lang siya kaikli sa kasalukuyan. So, luckily pala, nakakuha ka ng tinatawag nating suporta mula doon sa employer. Oo, kaya sa tulong naman ng pinsan ko dito sa Alberta, siya naman yung naging daan para magkaroon ako ng legal papers. So siya po yung nakita nyo kanina doon sa prelude ng ating video kanina, yung kasama ni Justin na pumasok ng United States. Pero Canadian citizen na po siya, kaya naging mas madali yung pagpasok niya, no? Doon sa border. So, ibig sabihin pala, nagkaroon na ng invitation, ikaw, nandun ka sa Saskatchewan sa amin, no? Doon ka muna tumira sa mga kamag-anak natin doon, and then, nagkaroon ka ng invitation para magtrabaho dito sa Alberta. No? So, kakaiba yung nangyari sa iyo. Kasi, yung work mo, na hinahanap mo doon sa Saskatchewan, ay hindi mo nahanap, although, may mga possibilities sana. No? May mga possibilities siya, kasi, nakakasalamuhan natin siya sa Regina. Ibig sabihin, hindi siya 0-0 sa Saskatchewan. Nagkaroon ng mga opportunities din doon, kaya lang ay dahil sa, kumbaga, ito yung game na kung saan first come, first serve, kumbaga, hindi po ba? So, nagkaroon ngayon ng offer ata sa'yo doon din sa Saskatchewan. Pero, mas nauna, mas mabilis ang Alberta kaysa sa Saskatchewan na nag-offer ng kanyang process ng kanyang papel. So, paano mo nakuha yung work mo dito ngayon sa Alberta? Ang nangyari, so, yun nga, si Christine na pinsan ko is nagtatrabaho sa isang food chain. So, nirecommend niya naman ako. Okay, so doon na pumasok na yun. Kaya doon ako nagkaroon ng opportunity. And luckily, yung food chain na yun is naka-apply na ng LMIA. Okay, yeah. Pero almost 4 months pa rin naman ako naghintay doon sa LMIA na yun bago ako nakapag-exit sa border. Okay, so bago tayo pumasok sa border, ibig sabihin, yung work experience mo sa Pilipinas, yun ang nilagay mo sa resume mo. And then, yun ngayon, yung dahilan kung bakit na-hire ka. So, yun, no? Mahalaga sa mga kababayan natin, nagtatanong kung ano ba ang work niya sa Pilipinas. So, sabihin mo nga yung work mo doon sa Pilipinas dati. Yun nga, katulad ng sinabi ni Kuya Rod, napakahalaga talaga yung pagkakaroon ng experience. Kasi nga, nung andun ako sa Pilipinas, ako ay isang farm manager sa isang barn doon. And then, at the same time, nagkaroon din ako ng training sa sa food chain din ng napakahabang panahon. Kaya, yun din naman yung naging experience ko na siyang inilagay ko doon sa aking resume na isinubmit dito sa Canada. So, ibig sabihin, yung pagtitrain mo sa mga kamag-anak natin doon na may mga food, nasa food industry din, nakatulong yun sa iyo.
Oo, napakalaking tulong yun. Kasi ang mahalaga doon, ito para sa mga kabataan na nanonood, no? Mahalaga na yung mga work experiences ninyo ay ipa-document niyo sa mga employer kaya sa mga kamag-anak din ninyo, ipa-document niyo lahat yun. Alam naman nila yan, may BIR sila, meron silang mga tinatawag nating mga stamp from municipality, BIR, DTI, something like that. Alam nila yon, ipa-document niyo lahat yon. Kung kayo ay nasa food industry, halimbawa, o kaya nasa farm man, halimbawa kung anumang training o kaya anumang yung tinatawag nating kaalaman na meron kayo, ipa-document ninyo. Malay ninyo, balang araw magamit po pala ninyo yung mga trainings and skills na iyon. So binanggit mo kanina na ikaw ay binigyan din ng idea ng ating pinsan dito sa Alberta and then nagkaroon ka nga ng pagpapasa ng resume dito sa Alberta sa mga fast food chain dito na kilala, and then at the same time, nandun ka sa Saskatchewan, then pre-process mo lahat ng papers mo, no? Kinuha mo lahat ng documents mo. So, kwento mo sa amin kung paano ang nangyari sa update na yon. Ang naging entry ko dito is tourist visa, right? And then, wala naman akong talagang dalang mga documents. Rather than documents na kailangan ko as a tourist visa. Kasi bawal, yeah. Kasi bawal. Hindi naman sinasabi natin bawal, kaya iwas kasi sa aberya pagdating sa immigration, no? Okay? Kaya, ang ginawa, nung sinabi sa akin na magpasa ako ng resume, nung andun pa lang ako nasa Saskatchewan, in Regina, lahat na ng documents ko, documents from my past job, at saka my current job, is talagang inayos ko na ng mabuti yun at ipinadala from Philippines to Canada. Okay. Kaya lahat ng credentials ko and everything, the documents, yung certificate of employment, napakahalaga nun. Nag-request talaga ako doon sa pinagtrabahuan ko sa Pilipinas. Okay. Tapos, tumagal din naman ng almost 4 months yung paghihintay ko. Okay. ng LMIA. Okay. And then, pagkatapos ng LMIA, nung kinonfirm na meron ka ng LMIA or Labor Market Impact Assessments, ay ano na yung sumunod na papers na natanggap mo? Nakatanggap ako ng job offer letter, confirmation letter, employment contract, at saka cover letter. Okay. So, it encompasses yung parang confirmation na ikaw ay tinatanggap na ngayon ng company na yon. Kasi meron ka ng LMIA, ipinakita na sa iyo yung LMIA number mo. Take note po hindi lahat ng employer ay nagbibigay ng LMIA letter kasi confidential po ito para sa mga employer. Ngayon, binigyan lang po siya ng kopya ng confirmation ng LMIA o ng Labor Market Impact Assessment dahil nga magkakaroon siya ng tinatawag nating exit, mag-e-exit siya. So, to complete the details, So, yung LMIA, yung job offer, yung contract, and of course, yung confirmation letter, yun yung natanggap mo mula doon sa employer mo. Okay. And then, pagkatapos mo natanggap yun, mga letters na yun, ano na yung sumunod mong ginawa? So, ang mga sinunod kong steps is nagpunta na rin ako agad ng Alberta para mag-exit doon sa border. Okay. Ito na ba yung tinatawag nating... Yung tinatawag na flag pulling. Okay, flag pulling. Okay. So, doon sa flag pulling, ito yung ginawa namin kanina, Sa the time na napapanood nyo, ito, siguro mga nung nakaraang week namin ginawa. By the time na pinapanood nyo po yung vlog na ito na yung ginawa natin. So, yung flag polling mo ba na yon, ano yung naramdaman mo nung sinabi mong flag polling? Do you have any idea doon sa flag polling? Ano yung idea mo about that? Nung sinabi ng employer ko na ako ay magpa-flag polling, nag-research ako ngayon. Nanood ng mga sa YouTube, sa social media, kumbaga, naghanap din ako ng tips or idea kung ano ba talaga yung pagpa-flag polling. Natakot ka ba? Ano bang... Sobrang, nung nanonood ako, ang dami kong napapanood na, kumbaga, hindi nagiging successful. Okay. Yung pag-apply nila ng work permit. So, ako ngayon, sobrang kinakabahan. Okay. Actually.
Hindi ko ma-explain yung feeling ko doon sa pagpunta nga ng border para mag-plug pooling. Bakit ka kinakabahan? Ano bang meron doon? At kinakabahan ka? Kasi nga, doon is napakarami talagang tanong ng mga CBSA officer. Okay. Doon muna tayo sa punto na papasok ka doon sa gate. Doon sa pagpunta natin kanina, pagpasok mo sa gate at nakita mo yung watawat ng Estados Unidos ng Amerika at ng Canada, ano yung naramdaman mo doon? Nung pagdating ko na doon sa border, doon sa mismong line, is hindi ka naman agad-agad talaga or pwedeng mag-cross. Yes, of course. Kasi merong officer doon na nakabantay na talagang doon ka lang doon sa beyond ng linya na hindi ka basta-basta pwedeng lumakad or mag-cross until such time na tatawagin ka nila. Okay. At kukunin yung passport mo and then papapasukin ka doon sa office. Okay. So ngayon, doon sa border ng United States, ano ang hinanap sa'yo? Ano yung ginawa mo doon? Doon sa border ng United States, ang hiningi lang naman sa akin doon or sa amin, kasi nga kasama ko yung cousin ko, is yung passport. Okay. And then, sinabi ko sa mga CBSA officer na magpa-plug pooling ako. Okay. Then, alam naman nila yung, kumbaga, yung process ng plug pooling. Kasi marami naman talagang gumagawa nun. Yeah. Before ka makapasok or makakross doon sa line, tatanungin ka kung meron ka bang mga, just like meat, mga weapons or cannabis, something like that, na hindi mo pwedeng i-cross doon sa US border. Kaya, nung natapos yon at sinabi ko, kung i-declare ko kung ano yung mga dala-dala ko, doon na kami pinapasok doon sa office para tanungin kung ano talaga yung reason ko doon sa pag-cross ng US border. Okay, doon sa flagpole kasi, dadaan ka muna, hindi muna sa Canada eh. Pupunta ka muna doon, kumbaga mag-exit ka muna, punta ka muna sa kabila, sa United States. Kung border to border po ang gagawin nyo, ha? Iba po kasi yung kaso ng uuwi ng Pilipinas and then babalik dito. Iba po kasi yun, ano? Sa flagpoling kasi, ay pupunta ka muna doon sa office, sa border, kung saan nandun ang opisina ng Estados Unidos, ng immigration ng Estados Unidos. And then, yung sabi niya doon ay i-refuse ka. I-refuse doon and then bibigyan ka ng papel doon. Not totally naman na itatatakan yung passport mo or i-denied ka. Yeah. Bibigyan ka lang din naman ng isang papel na mag-exit ka kasi nga for plug pooling purposes. At yung ano na yon, yung stamp na yon, hindi naman actually stamp, sabi niya tulad ng sinabi niya hindi sa passport mo, administrative refusal lang yon. Ibig sabihin, gagamitan lang ito na nag-exit ka and then parang formality sake lang yon, no? Na ibibigay sa iyo. So, yun na ngayon yung papel na dadalhin mo sa CBSA Canada. Yun na yun. Yun na yung papel na binigay sa akin or inisyo sa akin nung US officer. Pero before that, nagkaroon din ng parang biometric. Actually, and then may mga few questions din na tinanong sa akin doon sa US. Sa US. Okay. And then, nung nakuha ko na yung papel na yon, natapos ako mag-biometric, pinag-proceed na kami sa next step, which is pag-re-entry ulit doon sa Canada. Sa Canada border naman. Nasa Canada ka, Canadian flag ka na ngayon. Nasa Canadian flag From naman. US flag to Canadian flag na po ngayon. So sa Canadian flag, ano yung mga papers na hinanap sa iyo and paano mo nalusutan yon? Sa Canadian border naman, ang sinabi ko lang din na reason, tatanungin din kasi ulit ng officer kung ano yung reason mo to re-enter in Canada. So, sinabi ko na for plug pooling. And then, ibinigay ko yung documents na binigay sa akin ng US officer doon sa Canadian officer naman. Yun yung naging way para maka-enter ulit ng Canada. So with regards naman doon sa mga papers o documents na hinanap sa'yo, may mga
documents ba na kailangan mong ipresenta before the eyes of the CBSA Canada flag? Yung passport din. Yun yung pinaka-importante Okay. na kailangan ipresenta. And then, the same questions din na itinanong sa akin ng mga Canadian officer kung ano yung mga bagay or gamit na idadalin mo within the Canadian borderline. Kasi kailangan mo i-declare kung ano yung mga bagay na dala-dala mo, especially yung mga food. Yun, yung mga ganon, kailangan mo i-declare yun para makapasok ka sa border ulit ng Canada. Okay. So, ibig sabihin, yung mga papers na hinanap sa'yo, no? Yung galing sa mga employer mo din na binanggit na natin kanina. Number one, yung passport mo. Yung passport mo dapat ay hindi about to expire. Dapat may natitira pa doon at least more than enough para makapagtrabaho ka dito sa Canada. And of course, yung LMIA na ibinigay ng employer and syempre yung job offer and then the contract and then the confirmation. So, ibig sabihin, rigorous din pala yung naranasan mo doon, ano? Oo. Ibig sabihin, hindi rin talaga madali. So ngayon, inire-recommenda mo ba yung flagpoling na tinatawag natin sa mga kababayan natin? Although, this is another option kasi para makakuha ng work permit. To be honest, nung pagpasok ko doon sa CBSA office, sinabi agad ng officer na bakit hindi daw ako mag-apply na lang ng through online. Kasi flag pooling is not recommendable. Sabi nga niya sa akin, nung isang officer doon, alam ko ba daw yung mga consequence ng pagpa-flag pooling. Kasi nga, pinayo niya rin sa akin na kumbaga, hindi ganoon kadali yung mga mararanasan mong mga tanong. Kasi nga, maaari ka talaga nilang pauwiin immediately. Kung talagang meron silang nakita sa'yo na parang kulang or maybe nagsisinungaling ka sa mga tanong na isasagot mo sa kanila. Okay. So, ibig sabihin talagang sa atin, sa Ilocano term, kukutuhan din nila, no? Ibig sabihin yung mga tanong din, kailangan alam mo yung details mo doon sa i-present mo mga documents and alam mo din yung details na isasagot mo. So, ibig sabihin talagang, kasi sa pagkakaalam natin dyan, bago ka pa nakapasok doon sa opisina nila, alam na nila yung detalye mo. Alam na nila kasi within a click of a button sa kanilang data, makikita na yung pangalan mo and everything you submitted from your employer kasi yung employer mo ay sinabit na sa application mo ng work permit. And then, issuance na nga lang. So, nung nalusutan mo, may binayaran ka ba? And then pagkatapos, anong nangyari? Unang-una, pumapunta talaga ako, dumiretso agad doon sa immigration officer. And then, doon sa immigration officer, ang ibinigay ko lang doon is yung passport ko and then yung LMIA. Which is tatanungin din talaga sa inyo kung ano yung stream or program mo dito sa Canada. And then, kailangan dapat is lahat ng mga documents or papers from your employer is dala-dala mo. Okay. Kasi nga, once na nagkaroon ka ng lackings or kakulangan doon sa mga papers na yon, is immediately or right away, pwede ka na talagang mapauwi ng Pilipinas. Okay, kung nagkamali ka ng sagot. So, ibig sabihin, you need to review your papers, you need to review your documents before submitting it. At kailangan, tignan mo buti yung listahan mo kung ano ba ang kulang, ano ba ang dapat idala doon sa bagay na yun, sa kaso na yun, ano? Para hindi magkaroon ng aberya doon sa iyong application. Now, nabayaran mo na, ano na ang nangyari? Nung sinabi niya sa akin na kailangan kong mag-prepare ng $155 for the work permit. So, sabi ko nga, it's a sign na ako ay makakakuha ng work permit. Okay. Kasi nga, hindi ka sasabihin na mag-prepare ng that certain amount para makakuha or para makuha mo na yung work permit mo. Okay. Kasi nga, sa dami-dami ng questions na tinanong, doon talaga sila magbe-base
sa mga questions or kumbaga kung totoo or nagtatali ba yung sinasabi mo doon sa documents na ipinasa mo sa kanila. Okay. So, kailangan talaga, no? Na yung wisdom mo, knowledge mo, nakafocus ka talaga sa kanilang mga tanong. Kaya kailangan, ang masasabi ko lang din, kailangan alam mo yung mga nilalaman talaga ng mga documents mo. Or from that date na nagtrabaho ka hanggat maaari to present, dapat alam mo yun. Kasi napaka-tricky ng mga questions. Hindi lahat ng mga nagpa-plug pooling or nag-a-apply ng work permit doon sa border is the same questions. Depende yon sa officer. Kasi nga, once na, kumbaga, para bang na-find out nila na nagsisinungaling ka sa kanila, mas lalo kanilang i-interrogate. Kasi, ang patakaran dito, ang hindi pagsasabi ng tama o ang hindi pagsusulat ng tamang information sa mga IMM forms ninyo, that is fraudulent before the eyes of the law, before the eyes of the CBSA officer. So, napakahalaga na maging honest kayo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo sa mga nakaraang vlog pa natin, na kung may anak kayo, i-declare ninyo na may anak kayo. Na kung may family kayo, i-declare ninyo na may family kayo. Even they are not coming, declare it. Halimbawa, yung trabaho ninyo, declare it na may trabaho kayo. Declare it. Kumuha kayo ng mga certification. Kumuha kayo ng mga tinatawag nating original documents to prove na mayroon kayong ganong karanasan, na mayroon kayong ganong mga details sa buhay ninyo. So, napakahalaga. Lalo na doon sa background or family background ninyo, napakahalaga. Be honest to that. So, ayun nga, while waiting doon sa result nung application ko ng work permit, meron din kasing Pilipino, actually, dalawang Pilipino din yon na nakasabayan ko na nag-apply din ng work permit. Yung isa na mas nauna sa akin, and then ako yung sumunod, tapos yung sumunod naman sa akin. Which is, yung una, hindi rin siya nag-grant ng work permit. Kaya parang binigyan na lang siya ng certain days na mag-stay dito sa Canada para mag-book ng flight at umuwi ng Pilipinas. Okay, that's sad, no? Kaya nga, unang-una pa lang, sinabi agad ng officer yon na hindi siya talaga sinasuggest na mag-plug pooling. Sinabi pa sa akin ng isang officer na, why don't you apply through online? Tinanong niya sa akin na, is it sinuggest ba ng RRCC na, kumbaga, na mag-apply ako through online? Kasi, at dumaan sa tamang proseso. Yun ang, kumbaga, dinidiscourage din ng mga officer. Kasi nga, hindi mo alam kung ano talaga yung magiging kahihinatnan doon sa pagpunta mo ng border. At yung isa naman, na Pilipino rin, na sumunod sa akin, binigyan lang siya ng 42 hours to leave immediately in Canada. That's very short period of time. Napakalungkot. Kasi nga, within on the spot, is sinabihan siya ng officer na kailangan niya nang umalis doon sa Canada. Kasi nga, nagkaroon siya ng problema doon sa documents niya, and then at the same time, doon sa mga sinasabi niya, doon sa officer, yung mga naging sagot niya sa officer is napaka-inconsistent. Kaya, binigyan siya ng officer or hinatulan siya ng officer na kailangan niya nang umalis or bumalik sa Pilipinas within 42 hours. Kaya ganoon na lamang na napaka-risky talaga ng pagpa-plug pooling. Okay, so hindi talaga suggested na ikaw ay mag-flag pooling, mag-exit ng border and then coming back. Kung lalong-lalo na ang status ninyo ay from, let's say, visitor's visa to work permit. O kaya naman, if you are not, 100% sure sa mga papers na ipapasa ninyo, don't do flag pooling, no? Unless may magpapayo sa inyo, may bibigay sa inyo ng
Una-una yung mga employers ninyo, no? Na magsasabi na you can do this kasi you have complete details. Lalong-lalo na kung ang mga employer ay sanay na doon sa tinatawag nating process na yon, go for it, do it. But if not, gawin niyo kung ano sinasabi doon sa online ng CIC kung paano ninyo makukuha yung work permit niyo. Sa kaso ni Justin, ay kinuha niya lang ito sa pamagitan ng flag polling, no? And then granted siya ng work permit. Yay! Yan, makapagtatrabaho na siya legally dito sa Canada at magbibigyan na siya ng full-time hours. Kailangan talaga full-time hours. Yung contract niya ay full-time hours sa pagtatrabaho. To be more particular, sa Calgary area. Yay! Kaya dito na siya titira ngayon sa Calgary, no? Kung nagnanais po kayo na magsagawa ng flag polling, pag-isipan niyo po muna mabuti. Oo, talagang kumbaga ihanda niyo yung sarili niyo sa mga possibilities na pwedeng mangyari. Kasi nga once na talagang hindi ka nakapasa, wala kang magagawa na kailangan you leave to Canada doon sa binigay sa'yo ng CBSA na certain time. Kasi maaari kang maban. Tama. Kung hindi ka aalis within that duration of time na binigay sa'yo. Okay, so napakagandang kwentuhan ito, no? At para sa mga kababayan natin na nagnanais na makarating dito sa Canada, take this story from Justin at matututo kayo doon sa process na iyon at balik-balikan niyo lang yung vlog na ito at sa mga vlog ng iba. Hindi tayo marami dyan, puntahan niyo rin yung vlog ng iba kasi si Justin mismo, alam ko nanood dyan ng mga vlog ng ibang mga vloggers para matuto siya, no? Ito na yung sinasabi natin, you have to widen your horizon sa paghahanap, sa pagtingin ninyo, pagkuha ninyo ng mga datos and information, lalong-lalo na if you are not sure with what you are doing. Ask and ask. Yung sinasabi natin, you have to spread your web, no? Magtanong kayo sa mga iba, sa mga kaibigan ninyo, barkada ninyo, something like that, para na sa ganun ma-widen yung knowledge ninyo doon sa ginagawa ninyo, no? And sabi ko nga si Justin, magtatrabaho na ngayon full-time hours. And syempre, ang next target niya ngayon ay yung permanent residency na abot kamay niya na. At isa nga pa pala sa gusto kong idagdag na tip sa inyo, kung kayo ay may planong mag-flag pooling, kung ano yung tanong sa inyo ng immigration officer, kumbaga, mas nanaisin nila na i-direct to the point ninyo. Kasi ang paligoy-ligoy. Kung gagawin nyo or pahahabain nyo or if gagawin nyo paligoy-ligoy, yung sagot ninyo, babalik at babalik lang din kayo doon sa tanong nila. Hindi kayo makakaalis doon. At lalong-lalo na magiging, kumbaga, paghihinalaan kayo ng officer. And na nagsisinungaling. Okay. And then, kung ano lang yung hiningi ng officer na documents nyo, yun lang yung ibibigay nyo. Okay. Hindi nyo kailangang ilabas lahat, although you need to prepare everything ng documents nyo. Lahat ng pwede nyong documents na dalhin or na-gather ng documents, basta dalhin nyo lang. Okay. Kasi nga, anytime na hanapin yun, meron kayong maipipresent sa kanila na documents na kung kinakailangan ipakita. Okay. Basta masasabi ko lang kung ano yung tanong nila, sagutin ng diretso. Hindi yung paligoy-ligoy at saka yung mga documents, kung ano yung hiningi nila, yun lang yung ibigay natin. Okay. Kasi mas magugulo pa yung information kapag magdadagdag kayo ng mga information, magpapaligo-ligo pa instead na yung hinahanap nila, catch na agad, tapos na. Kasi ang mga immigration officers, sa totoo lang, marami na tayong nasamahan ng mga kamag-anak, kaibigan na nagsagawa din ng flag polling o kaya tinatawag nating exit pa noon. Ang dami nilang inaasikaso. Yung mga trailers na dumadaan mula US papuntang Canada, mula Canada papuntang US, travelers, ang dami-dami, daan-daan sasakyan na dumadaan na yan. Trabaho nila lahat yan. So, ibig sabihin, bombarded din sila ng information. Daan-daan tao, daan-daan information yung kanilang nakikita. So, ibig sabihin, direct question needs a direct answer. So, ibig sabihin, yun lang yung ibigay niyo. So, salamat sa mga tips na ipinagkaloob mo sa amin, Pinsan Justin. At nawa, doon sa mga nagnanais na makarating dito sa Canada, ay
ipagpatuloy ninyo yung inyong mga adhikain sa buhay, no? So ano masasabi mo? May gusto ka bang payo sa mga viewers natin ngayon na nagnanais din na magpunta ng Canada at gustong magkaroon din ng chance na makapagtrabaho dito sa Canada? Ang maipapayo ko lang, bago kayo magpunta or mag-take ng risk going here in Canada, just to make sure na unang-una, yung funds. Pagdating sa financial. Talaga, dito sa Canada, naranasan ko na dito mo masasabi na walang libre. Walang libre. And then, kumbaga, meron kayong enough funds para masuportahan nyo yung pag-stay nyo dito sa Canada. And then, isa pa, kung meron kayong kamag-anak na talagang willing na tumulong sa inyo, na magbibigay sa inyo ng parang libreng bahay, napakalaking halaga nun. Kaysa sa pupunta kayo dito sa Canada at dito kayo maghahanap ng tirahan or everything na yung mga basic needs ninyo is talagang mahihirapan kayo. Hindi kayo tatagal. Kasi nga unless ka mo, kung kaya naman, why not? Unless kung kaya. Pero kung wala, just to make sure na talagang malaki ang inyong pera or kumbaga sa pagdating sa financial is hindi problema. Kasi nga sa katulad nun, sa naranasan ko, malaking pasalamat ko din kasi nga meron akong mga pinsan o mga uncle na natuluyan ko habang ako ay naghihintay or naghahanap ng trabaho. Malaking tulong kasi yon sa katulad kong visitor's visa, yung hindi mo pinoproblema yung tirahan at yung kakainin mo. Kasi nga, for you to survive doon sa, just like within 6 months, is napakalaking halaga talaga yung iyong magagastos. Pagdating doon sa mga basic needs mo pa lang. Kaya napakahalaga talaga na meron kayong family dito sa Canada. Or family or friends. Or whatever. And before that, maiyaan ko rin, kung andyan kayo sa Pilipinas pa lang at pinaplano yung mapunta ng Canada, kung makakahanap kayo or maire-recommend kayo agad ng mga cousins or relatives nyo or kamag-anak nyo dito na meron silang mahahanapang employer para sa inyo, mas maganda na naman yon. Unlike doon sa pupunta pa lang kayo dito sa Canada at dito pa lang kayo maghahanap. Kasi hindi naman ganun talaga kadali na maghanap ng employer na magbibigay sa inyo ng papel. Yun lang yung yung gusto ko pang idagdag na payo. Okay, so maraming salamat sa inyo at nawa nagkaroon kayo ng idea. Napakahaba nitong usapan natin. Ito yung vlog natin na pinakamahaba, but I think magiging useful ito sa mga kababayan natin with the same status at sa mga naghahanap, may mga kamag-anak, may mga kaibigan na ganito ang status kay Justin. Hindi ko sinasabing he is lucky, but he is blessed kasi yung faith niya ay nandoon pa rin talaga, na fast-moving, meron siyang determination, at yung tinatawag nating faith ay nandun sa buhay niya, no? So hopefully ay nagkaroon kayo ng inspiration sa sharing ni Justin para sa inyo ngayong araw. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po. Bye.